Nagsisimula ang kwento ng anime sa pamamagitan ng pagpapakita sa amin ng isang matandang lalaki mula sa napakatagal na panahon. Siya ay dating kilala sa pagiging isang maalamat at mahusay na guro sa mga gumagamit ng mahika at siya rin ang master ng lahat ng sage. Gayunpaman, habang tumatagal ang panahon, sumuko na lang ang matanda at nagtago sa kanyang dojo na parang multo. Wala siyang pakialam sa kung ano siya noon, at walang gustong gawin kundi namnamin ang kanyang mga inumin buong araw, at lunurin ang sarili sa pag-inom hanggang sa siya ay mabawian ng buhay. Gayunpaman, ang kanyang unang klase na disipulo ay pumasok sa silid, at tinawag siyang isang makasarili na weirdo para sa pagkilos tulad ng isang kasuklam-suklam na bata. Pinaalalahanan niya ang matandang sage na ang kanyang kaluluwa ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at kakaiba, puno ng mga talentong bigay ng Diyos na isa sa 1 bilyon. Kaya't bago pumanaw ang matanda, magiliw niyang tinanong ang master kung papayagan niya itong gawing panulat ang kanyang espiritu upang ang kanyang kaluluwa man lang ay mabuhay magpakailanman. Ang matandang sage ay sumang-ayon sa kanyang propesya, ngunit sinabi sa binata na kailangan niyang uminom ng isa pang inumin bago siya maging isang maliit na panulat. At dito'y binaba niya ang pitchel ng alak, at pagkatapos ay isulat ang isang espiritual na dumaraan na tula sa isang espesyal na balumbon, na nagpapahintulot sa kanyang espiritu na pigilan sa loob ng panulat na sumulat ng mga salita. At sa sandaling iyon, siya ay nag-transform sa isang brush. Pagkatapos nito, sinubukan ng kanyang alagad na makuha ang kapangyarihan mula sa brush at gamitin ito para sa kanyang sarili, ngunit hindi siya gusto ng brush at hindi siya nakikita bilang isang tunay na kahalili, na tinatawag siyang isang nerd. At nakikita natin itong lumilipad palayo sa isang buong universo. Maya-maya, makikita natin si Lo. Naiinip na talaga siya sa klase niya sa sinaunang sibilisasyong sa paaralan, nang bigla siyang tinawag ng guro para sagutin ang isang tanong. Ang sagot ni Lo ay ganap na hindi tama, at lahat ay nagtawanan. Pagkatapos ay tumayo ang paboritong estudyante ng guro at nagbibigay ng tamang sagot. Ang lalaking ito ay ang pinakapaborito ng guro, iginiit na humingi ng tawad si Lo sa guro. Galit na tumanggi si Lo at hindi sinasadyang natamba ang tasa ng guro sa kanyang mesa, na nagdulot ng kaguluhan. Si Lo ay may ultra instinct bagaman, at nasalo niya ang tasa. Sa palagay niya ay siya ang may kapangyarihan, ngunit pagkatapos ay pinahiya niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsira sa tint brush ng guro. Ang brush na iyon ay paborito ng guro, at ngayon ay nasa matinding problema si Lo. Dinala nila siya sa opisina ng prinsipal. Sa pagpunta doon, nalaman namin na ang paboritong alaga ng guro ay si Zion, at hindi siya kayang pakisamahan ni Lo dahil siya yung tipong nagpapalakas ng loob sa pamamagitan ng pag-down sa iba. Sa opisina ng punong guro, humingi ng paumanhin si Zion para sa kaguluhan dahil siya ang presidente ng klase, ngunit ang prinsipal ay mukhang maayos lang tungkol dito. Gayunpaman, para kay Lo, ito ay ibang kwento. Ang punong guro ay nahihirapan sa kanya at karaniwang sinasabi sa kanya na mag-impake at umuwi. Pagkatapos ay binanggit ng guro kung gaano k-special ang kanyang pineapple ink brush, ngunit ang naiisip lang ni Lo ay kung babayaran niya ito. Ang guro ay nagsabi sa mga detalye na kung paano ito ginawa kaya ito mahalaga. Naiinip na talaga si Lo at gusto niyang sabihin na lang sa kanya ng guro kung magkano ang halaga nito. Ang pangalan ng guro ay si Mr. Joe, at nagulat ang lahat nang sabihin niyang kailangan lang ni Lo na mahanap ang parehong brush upang ayusin ang mga bagay. Nagulat ang prinsipal, ngunit sinabi ni Mr. Joe na ang mabubuting guro ay nagtuturo sa halip na magparusa. Ipinaliwanag niya na ang mga brush ay may 4 na magagandang katangian, kaya ang paghahanap ng bago ay magtuturo kay Lo ng marami. Makukuha ni Mr. Joe ang kanyang brush, at matututo si Lo, kaya ito ay isang magandang deal para sa dalawa. Sumasang-ayon si Lo dahil ang paghahanap ng panulat ay mas mabuti kaysa sa pagpapaalis sa paaralan, ngunit nagsimula siyang magsisi kapag hindi niya mahanap ang brush pagkatapos pumunta sa maraming mga palengke. Nagtataka si Lo kung sinasadya ba siyang pahirapan ni Mr. Joe para lang mapaalis siya sa paaralan. Nakahanap siya ng isang lalaki na nagbebenta ng mga brush, ngunit lahat ito ay hindi maganda. Sinubukan ng nagbebenta na pigilan si Lo na umalis, ngunit nakita ni Lo si Zion at pinuntahan siya. Nakikinig si Lo kay Zion na nakikipag-usap sa kanyang tiyuhin na si Shan. Sinabi ni Shan na wala siyang brush, ngunit nagpadala siya ng mga tao upang hanapin ito. Galit na galit si Lo kay Zion, ngunit handa siyang gawin ang dapat niyang gawin. Sa sandaling iyon, isiniwalat ni Shan na ang brush ay natagpuan sa isang tindahan ng pag-iimpok sa ibang lungsod.
Nagpasya silang kumain ng tanghalian bago nila ito kunin, ngunit nakakakuha ng ilang oras silo, at umalis siya upang kunin ang brush. Dumating silo sa tindahan, at agad na nahulog ang loob sa babae doon. Sinusubukan niyang purihin ang mga kamanghamanghang bagay na ibinebenta nila doon, ngunit ang babae ay focus lang sa negosyo at ipinaliwanag na ang kanyang lolo ang nagmamay-ari ng tindahan. Hiniling ni Lo na makita ang pineapple brush at tuwang-tuwa siyang makita na mayroon sila nito. Sinabi niya sa kanya na huwag hawakan ito, at ipinaliwanag na kailangan nilang maghintay hanggang ang kanyang lolo ay maglagay ng presyo bago niya ito mabili. Hinayaan niyang hawakan ni Lo ang kahon, at hindi niya maintindihan kung bakit napakalamig nito. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaking nakapormal na damit na nagngangalang Zilong at kailangang makipag-usap kay Mr. Weng. Masyadong cold ang babae sa lalaking ito, sinasabihan siyang umalis dahil hindi siya welcome doon. Inagaw ng lalaki na ito ang brush mula sa kanyang kamay, tinawag itong basura, at inihagis ito. Si Lo ay nagpakita ng kanyang mabilis na reflexes muli, bagaman, at nasalo ito. Nagiging masama ang loob ng lalaki habang sinasabi niya sa babae na alam niya kung para saan siya naruroon. Hinihiling ni Zilong na makuha niya ito, at sinabi na wala siyang problema sa paghagupit ng mga babae. Pinaninindigan ni Lo ang babaeng kakaibigan lang niya, ngunit ang lalaking ito ay gumagamit ng ilang uri ng puwersa para itulak sila pabalik. Kinuha ni Zilong ang kanyang hinanggad, at sinabihan ang babaeng pinangalan ng Rona na kumustahin ang kanyang lolo para sa kanya. Si Rona ay humakbang pasulong, sinabihan si Lo na manatili at gumamit ng kakayahang atakihin ang lalaking gamit ang nyebe. Hindi natatakot si Zilong sa ilang mga snowflake, ngunit tinakpan siya ni Rona ng mas maraming snow. Nagulat si Zilong nang tumawag si Rona ng Snowstorm Ink Brush, at tinamaan siya ng ilang snowball sa mukha. Pagod na si Zilong sa paglalaro at ipinatawag ang kanyang Cloud Rider Ink Brush. Nag-away ang dalawa, at iniisip ni Lo kung nababalisan na ba siya. Itinuro ni Zilong na hindi lang siya ang may spirit brush, at binabalaan siya na hindi na siya makakaligtas sa susunod niyang pag-atake. Sinabi lang ni Rona sa kanya na iwanan ang brush na ninakaw niya, ngunit sinabi niya na ito ay dapat na nasa ibabaw ng kanyang sawi na katawan. Inatake siya ni Rona, ngunit ito ay nagiging sanhi lamang ng brush na kanyang ninakaw upang lumipad mula sa kanyang pakete at dumiretso sa katawan ni Lo. Nagulat ang lahat, at nakita namin na may ganap na nagbago kay Lo. Sinubukan siyang atakihin ni Zilong, ngunit hindi niya mapapantayan ang bagong bilis ni Lo. Sinusubukan ni Zilong na gumamit ng isang kakayahan, ngunit madaling napigilan ito ni Lo. Sinubukan muli ni Rona na umatake, ngunit agad na sumasalungat si Zilong. Si Lo ay nag-level up ng kanyang lakas, gayunpaman, at mabilis na itinigil din iyon. Nawala si Zilong, kaya tinanong ni Rona si Lo kung ayos lang siya, ngunit hindi, at siya ay nahimatay. Nang magising si Lo, nasa kakaibang lugar siya na nakasuot ng kakaibang damit. Sa tingin niya ay talagang maganda ito, ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi tumatagal dahil nahulog siya sa isang bangka. Nagising siya mula sa panaginip at naamoy ang ilang pink na tela. Ang may-ari ng tindahan, si Mr. Wei, ay tinanggap siya at ipinakilala ang kanyang apo, na mukhang naiinis. Sinabi ni Mr. Wei na nahimatay si Lo dahil mahina siya, ngunit naalala ni Lo na talagang nakikipaglaban siya sa mga snowflake at nataman ng ink brush. Tumawa si Mr. Wei at sinabing nag-i-imagine lang si Lo ng mga bagay na parang balisa. Binago niya ang paksa sa pamamagitan ng panunukso kay Lo tungkol sa pag-iisip kay Rona. Naalala ni Lo na nandoon siya para mamili. Nagtanong siya tungkol sa pineapple pen, ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Mr. Wei na ibinente niya ito sa isang nagngangalang Zion. Nagsimulang maglakad palayo si Lo na nakaramdam ng pagkatalo, ngunit si Mr. Wei ang responsable sa aksidente at nag-alok kay Lo ng isa pang ink brush upang ayusin ang mga bagay-bagay. Sinabi niya na ang brush na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa nais ni Lo, kaya naisip ni Lo kung talagang imahinasyon niya ang lahat. Samantala, isang babaeng nakasuot ng pulang damit ang pumunta sa isang restricted area habang naglilibot na nagsasabing naghahanap siya ng banyo. Kapag nahuli, hindi alam ng lalaking nakahanap sa kanya kung sino ang nakatira doon at binibigyan lang siya ng mapa para umalis. Nag-selfie muna siya bago bumalik. Pabalik kay Lo, nagsimula siyang maniwala na na-imagine niya ang mga bagay-bagay, lalo na't masasawi siya kung talagang may tumama sa kanya na ink brush. Nagulat siya nang may tao sa banyo, at nalungkot siya dahil hindi niya nakuha ang pineapple brush.
Ngunit natatandaan niyang may gusto siyang matutunan ang kanyang guro, at ngayon ay mas mahusay na siya, kaya siguro hindi na siya mapaparusahan pagkatapos ng lahat. Tumungo si Lo sa lugar ni Mr. Joe, na nag-iisip na magdagdag ng malungkot na twist sa kanyang kwento ng ink brush para sa simpatiya. Nakasalubong niya si Zion, sa takot na baka magulo siya. Ibinigay ni Zion kay Mr. Joe ang pineapple pen, na pinahanga siya. Tinutuya niya si Lo tungkol sa pagiging mabuting mag-aaral, ngunit nasurpresa siya ni Lo nang sabihing nagdala siya ng brush. Bagamat sa una ay nag-aalinlangan si Mr. Joe sa kalidad nito, natigilan siya kapag nasa sabik niyang sinisiyasat ito. Sinubukan ito ni Mr. Joe at namangha siya. Natatawa si Lo kay Zion. Inililista ni Zion ang 4 na katangian ng isang ink brush ngunit nanunuya si Lo, na ipinaliliwanag ang mga ito ng mas mahusay. Si Mr. Joe ay humanga, at si Lo ay nagtataka kung paano niya nalaman ang napakaraming bagay. Sinabi ni Mr. Joe na ang brush ay higit pa sa mga kalidad nito, na binanggit ang isang lumang tula. Kahit papaano ay nakumpleto ito ni Lo, iniisip kong nag-hallucinate na naman siya. Si Mr. Joe ay nalulugod sa brush at sa pagkatuto ni Lo. Nang maglaon, naglalaro si Lo sa isang computer shop at nakatanggap ng mensahe tungkol sa kanyang mga talento. Biglang ginugulo ng ilang lasing ang may-ari na si Yin. Ang isa sa mga lalaki ay nagalit na si Yin ay nakikipag-usap sa kanyang babae, kaya ang buong gang ay handa na turuan siya ng leksyon. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Yin ay may ilang magaling na fighting moves at walang takot. Sumali si Lo dahil napakarami ng kalaban ni Yin, at medyo nagulat si Yin nang makitang mas mabuting kaibigan si Lo kaysa sa inaakala niya. Hindi pa sila matagal na magkakilala, ngunit itinuro ni Lo na tinulungan siya ni Yin na makakuha ng mas maraming kredito noong isang araw para makapagpatuloy siya sa paglalaro. Ang dalawa ay lubhang nahihigitan, kaya napunta si Lo sa isang masamang sitwasyon. Ngunit isang kapangyarihan ang lumalabas sa kanyang katawan. Si Lo ay kahit papaano ay nakakapag-teleport sa ere, at tinatakot pa ang sarili dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang lasing na grupo ng mga kalalakihan ay sinubukang habulin si Yin, ngunit agad na bumaba si Lo mula sa kisame upang polanan ng suntok silang lahat. Umalis doon ang mga lalaki, at hindi makapaniwala si Yin na itinago ni Lo ang kanyang superhuman fighting skill sa buong panahon na ito. May mga bagay na gustong pag-usapan si Yin, ngunit pagod na si Lo at kailangan ng magpahinga. Sigurado si Lo ngayon na hindi siya nag-hallucinate. Nagiging excited siya dahil kahit papaano ay nakakaboses siya ng mga sinaunang karakter, at nakakapagpalabas ng malakas na kapangyarihan sa labanan. Hindi makapaniwala si Lo na ito ay isang bagay na aktwal na nangyayari sa totoong buhay, at nagpa siya na tawagan ang kanyang sarili na Ink Brush Ranger. Talagang iniisip niya na dapat niyang subukan na pumili ng isang mas mahusay na pangalan ngunit nakatulog sa halip. Nagising si Lo nang marinig ang isang kakaibang lalaki na bumibigkas ng tula. Nababalisa na siya sa matandang lalaking ito, ngunit talagang nagigising na siya sa pagkakataong ito. Umuwi siya at nagpa siya na kailangan niyang bumalik sa tindahan upang makakuha ng ilang mga sagot. Maya-maya lang ay may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan, at nalaman niyang isa itong kakaibang halimaw. Ginagawa ni Lo ang lahat para makatakas, ngunit naabutan siya ng halimaw. Sinusubukan niyang pakalmayin ang sarili, pinaalalahanan ang sarili na mayroon siyang mga superpowers ngunit hindi ito gumagana. Nagsisimulang mag-isip si Lo kung ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay. Samantala, sa ibang lugar, mabilis naming natatanaw ang babaeng nakapula ang damit habang siya ay pumasok sa lugar kung saan siya pinalayas. Bumalik kay Lo, ang kanyang buhay ay malapit nang magwakas sa kamay ng isang nakakatakot na demonyo, at pinagdadaanan niya ang lahat ng kanyang mga pagsisisi, hindi pa siya nakipag-date sa isang babae or naging bayani na nakatakdang maging siya. Pagkatapos, nabalot ng yelo ang halimaw, at hindi makapaniwala si Lo na buhay pa siya. Iniligtas siya ni Rona, at agad niyang gustong malaman kung nasaan ang brush na ibinigay nila sa kanya. Siya ay galit na marinig na ibinigay niya ito, at pinakawalan ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagyayelo sa demonyo. Tinapos niya ito, at muling umibig si Lo. Bumalik sila sa tindahan, at hindi makapaniwala si Lo na may nagpapalit ng mga ink brush sa napakalaking puppet. Ipinaliwanag ni Mr. Wei na ang mga halimaw ay nilikha ng isang top-notch na ink brush na maaari lamang malabanan ng SES ink brush na ibinigay nila sa kanya. Hindi makapaniwala si Lo na binigay lang niya ito, at ipinaliwanag na hindi siya mabubuhay ngayon kung hindi lang nagpakita si Rona para iligtas siya.
Mabilis na itinuro ni Lo na nagsinungaling sila sa kanya tungkol sa lahat, at sinabi ng matanda na nagsinungaling siya upang protektahan siya. Ipinaliwanag ni Mr. Wei na si Lo ay isang karaniwang lalaki lamang, kaya dapat niyang subukan ang kanyang makakaya na huwag pansinin ang kanyang nakita at mamuhay ng isang normal na buhay. Si Lo ay hindi kapani-paniwalang nainsulto nang marinig ito, at itinuro na siya ang nagligtas kay Rona mula kay Zilong noong isang araw. Tumanggi si Lo na lumayo sa gulo kapag mayroon siyang mga bagong superpower na ito, kaya sinabihan siya ni Mr. Wei na maghintay na gawin ang kanyang desisyon hanggang sa marinig niya ang lahat. Pagkatapos ay nagkwento si Mr. Wei tungkol sa isang hindi kilalang eskriba na tinatawag na burial owner na nabuhay noong panahon kung saan sinunog ng mga tao ang mga libro at winakasan ang buhay ng mga iskolar. Ito ay panahon ng kaguluhan, at ang taong ito ay nanood ng mga iskolar na inililibing ng matinding puot. Siya ay nanumpa na hindi niya hahayaang masayang ang talento, at bumuo ng isang paraan upang tipunin ang mga espiritu ng mga iskolar na ito sa mga ink brushes. Ang mga ito ay tatawaging brush spirits. Ang espiritu sa loob ng brush ni Lo ay pinangalanang Ling, na kilala bilang hari ng mga tula. Nagtataka si Lo kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya ang hari ng lahat ng brush rangers. Ang tanging problema bagaman ay ang Green Lotus ink brush na ito sa loob ni Lo ay hindi ang kumpletong isa. Best lang iyon. Sa sandaling iyon ay kumilos si Mr. Wei at inatake ang isang tao sa likod ni Lo. Ang lalaking ito ay nagngangalang Cedric, at pumunta siya dito upang makita ang lalaking nanakit kay Zilong. Si Lo ay ganap na nalilito, at ipinaliwanag ni Rona na ito ang lalaking nagsisikap na kitilin ang kanyang buhay. Siya ang pinuno ng pamilyang Z, kaya hindi siya dapat maliitin. Sinisikap siyang salakayin ni Rona, ngunit inilalagay lamang siya nito sa panganib. Sinusubukan ng ating matapang na bida na protektahan siya, ngunit kailangan itong gawin ni Mr. Wei sa halip. Ang mga matatandang lalaki ay nag-aaway habang sinabi ni Cedric na ang 7 dogs ng City Guan ay kanya. Ipinaliwanag ni Rona na iyon ang 7 superior long-lost brush spirits na ginawa ng burial owner, kasama ang Green Lotus brush. Gusto ni Cedric na kunin ang Green Lotus brush para hatiin ang ink brush mula sa host. Upang gawin ito, kailangan niyang alisin ang host, at iyon ay si Lo. Ang isang pagtingin sa kung saan ang pulang damit na ginang ay nagpapakita ng isang grupo ng mga galit na gwardya, na sumisigaw na ang ink brush library ay ninakawan. Gusto nilang hulihin ang magnanakaw, ngunit ang babaeng ito ay matagal nang wala. Ang away sa pagitan ng mga matatanda ay nagpapatuloy, ngunit si Mr. Wei ay talagang masama ang kalagayan. Sinabi ni Rona na tumakbo si Lo, at pipigilan nila si Cedric saglit. Magiging masama ang mga bagay dahil malapit nang tapusin ni Cedric si Mr. Wei. Muli ay ipinakita ni Lo ang kanyang mabilis na lightning reflexes, at ginamit ang kanyang bagong napakalawak na kapangyarihan upang iligtas siya. Namangha si Cedric nang makitang kumikilos ang vestige sa loob ni Lo, ngunit sinabi ni Mr. Wei kay Lo na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Cedric. Sinabi ni Lo na hindi rin siya maaaring umatras, ngunit sa lalong madaling panahon natagpuan ang kanyang sarili sa pag-atake ni Cedric. Naghanda si Cedric na wakasan ang kanyang buhay, ngunit isinakripisyo ni Mr. Wei ang kanyang sarili para iligtas si Lo. Nakagawa si Mr. Wei ng sapat na pinsala upang mapilitan si Cedric na umatras, ngunit sinabi ni Cedric na hindi nila mapoprotektahan si Lo ng matagal. Sa kabutihang palad, okay ang dalawang lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Mr. Wei na ito ay clone lamang ni Cedric at maraming panganib sa hinaharap. Kailangan nilang mabilis na matutunan kung paano hatiin ang brush spirit mula sa katawan ni Lo, ngunit dapat munang matutunan ni Lo kung paano ito kontrolin. Sa ganoong paraan mapoprotektahan niya ang sarili sakaling may mangyari sa kanila na masama. Tumanggi si Lo na ipagsapalaran pa nila ang kanilang buhay para sa kanya, ngunit itinuro ni Mr. Wei na kasalanan niya kung bakit napunta si Lo sa gulo na ito, kaya trabaho niyang protektahan siya. Sinabi ni Lo na papayag siyang matutunan kung paano kontrolin ang spirit brush, ngunit kung nangangahulugan lamang na hindi lamang niya mapoprotektahan ang kanyang sarili kundi sila rin. Pumayag si Mr. Wei na sanayin siya, ngunit kailangan niya ng oras para makarecover, kaya nagboluntaryo si Rona na turuan siya. Pinahihintulutan ito ni Mr. Wei, at natutuwa si Lo na makitang maaaring hindi galit si Rona sa kanya gaya ng iniisip niya. Nang maglaon, bumalik si Lo sa paaralan at nakakuha ng maraming atensyon dahil kasama niya si Rona sa tabi niya.
Dinala siya ni Rona sa isang silid-aklatan, at ipinaliwanag na kakailang ganing kabisaduhin ni Lo ang lahat ng mga tula na isinulat ni Ling. Siyempre, kinatatakutan ito ni Lo dahil parang muli na naman itong klase ng sinaunang sibilisasyong. Itinuro ni Lo kung gaano ka-stress ang hitsura niya at sinusubukang sabihin sa kanya ang isang biro, ngunit hindi ito nagiging maganda. Sa sandaling iyon, dumating si Zion na bumibigkas ng mga tula tulad ng isang bal-isang lalaki, at ipinakilala ang kanyang sarili kay Rona. Walang humpay na kinukot siya ni Zion si Lo, at natarante si Lo na hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ipinapalagay ni Zion na kasama lang niya si Rona dahil sa awa. Ipinaliwanag niya na si Lo ay isang manggugulo na muntik nang mapaalis sa paaralan, kaya hinimok niya itong lumayo sa kanya. Ang ibang mga estudyante ay nagsimulang sumama sa mga pang-iinsulto, ngunit sapat na ang narinig ni Rona. Itinuro niya na si Zion ay kumikilos lamang ng matigas at dapat niyang matutunan kung paano magpakumbaba. Namangha si Lo nang makitang tumayo siya para sa kanya, at hinawakan niya ang kamay nito habang paalis sila. Nagulat ang lahat nang makita ito, ngunit iniisip ni Zion na pinaglalaroan lang niya ito. Maya-maya pa, namamangha pa rin si Lo, at iniisip niya kung ganito ba ang pag-ibig. Ipinaliwanag ni Lo na maaari niyang mailarawan ang lahat ng mga tula sa kanyang ulo, ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Si Rona ay nagpapaliwanag na ang iba't ibang mga iskolar ay nagbabago sa iba't ibang mga espiritu, at karaniwan ay pinipili nila ang isang tao at pinagsasama-sama sila sa kalikasan. Gayunpaman, minsan pinipili na lang nila ang sinumang host na nababagay tulad niya. Kaya naman hindi nito mailabas ang pinakamahusay sa kanya. Ang stalker na si Zion ay nakikinig sa buong oras na ito, at nagtataka kung ang mga ink brush ay totoo. Iniisip niya na kung makuha niya ang isa sa kanyang talento, maaari siyang sumikat. Halos makatulog si Lo sa lahat ng nakakainip na pagbabasa, at ipinaliwanag ni Rona na ang pag-unawa kay Ling ay ang pinakamahusay na paraan para magkaroon ng bond sa kanyang spirit brush. Masyadong advanced ang pagsusulat ni Ling para sa kanyang mabagal na utak, kaya dapat silang magsimula sa mas madaling makata. Sa tingin ni Lo ay karapat-dapat siyang magpahinga, ngunit sinabi sa kanya ni Rona na maaari siyang magpahinga magpakailanman kapag dumating ang pamilya Z upang kunin siya. Nagtataka si Lo kung mayroong sino mang lalaban sa kanya, ngunit walang gustong tumayo laban sa pamilya Z. Inihahambing ni Lo ang kanyang buhay sa isang video game, ngunit hindi siya makapaniwala na kailangan na niyang harapin ang huling boss. Si Rona ay nagpapaliwanag na ang kapangyarihan ng bawat spirit brush ay apektado ng talentong taglay nito. Si Lo ay magkakaroon ng mas malaking pagkakataon ng tagumpay kung mahahanap niya ang pinagmulan at tampok nito. Si Lo ay isang kakilakilabot na mag-aaral dahil gusto lang niyang matulog, ngunit binigyan siya ni Rona ng higit pang impormasyon. Si Lo ay humanga sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita na talagang alam niya ang tungkol sa manunulat sa loob ng kanyang Snowstorm ink brush. Ito ay ganap na wala sa karakter para sa ating simple-minded protagonist, at lumalabas na hiniling niya kay Mr. John na tulungan siya para mas mapalapit siya kay Rona. Ang kanyang mapanlinlang na plano ay gumagana ng perpekto, habang si Rona ay ngumiti sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Masayang binibigkas ni Lo ang isang tula sa kanyang isipan, ngunit mabilis siyang inalis ni Rona mula rito. Nagsasalita si Rona tungkol sa burial owners, kaya nagseselo si Lo at nagtatanong kung may nagawa ba siya para sa lipunan. Itinuro niya kung gaano ka-selfish ang lalaki, at ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit lumipad ang Green Lotus brush. Sa sandaling iyon, isang enerhiya ang dumaloy mula sa katawan ni Lo, at isang USA ang lumabas. Nagdiriwang siya dahil gumawa siya ng ilang uri ng koneksyon sa kanyang spirit brush, ngunit sa kasamaang palad, nangangahulugan lamang ito ng higit na pag-aaral. Sa ibang lugar, tinawagan ni Zion ang kanyang tiyuhin na si Shan at tinanong siya kung maaari niyang kontakin ang isang babaeng nagngangalang Yancy, dahil siya ay isang dalubhasa sa isang bagay, at si Zion ay may ink brush na maaaring interesado siya. Nang maglaon ng gabing iyon, si Lo ay nakakuha ng maraming pansin sa harap ng kanyang dorm, dahil sa pagkakaroon ni Rona sa kanyang tabi. Sinabi ni Lo sa kanya na umuwi, ngunit hiniling ni Rona na manatili siya sa kanya. Nagulat ang lahat ng lalaki sa paligid nang marinig ito, kaya nagpasya si Lo na kailangan nilang pumunta sa ibang lugar. Dinadala niya siya sa internet cafe, at kailangan niyang ayusin ang mga bagay-bagay kapag iniisip ng kaibigan niyang si Rona ang kanyang babae. Nagpakilala si Yin sa kanya, at pinaupo ang dalawang lovebirds.
Iniisip ni Lo na kakaiba ang hitsura niya sa pag-surf lang sa internet dahil medyo uptight siya. Ipinaliwanag ni Rona na siya ay halos mula sa ibang mundo, at ang mga taong tulad niya ay dumaan sa walang katapusang pagsasanay mula pagkabata. Natutuwa siyang naroon, kaya sinabi sa kanya ni Lo na maaari silang magsanay at mag-aral mamaya. Ngayon ay oras na para turuan siya nito, kaya pumayag siyang matutong maglaro ng laro. Nag-load si Lo ng ilang Mobile Legends, at naglalaro ang dalawa. Pagkaraan ng ilang oras, iniisip ni Lo kung talagang hindi pa nakakalaro si Rona noon dahil napakagaling niya. Si Rona ay mabilis na matuto, at ipinaliwanag niya na ang paglalaro ng mga laro ay mas madali kaysa sa pagkontrol ng isang brush spirit. Gusto niyang mag-aral ng mabuti si Lo, at nasasabik siya kapag napagtanto niyang kapag mas maraming tula ang binibigkas niya, mas magiging malakas ang kanyang spirit brush. Si Lo ay nagsimulang mag-aral kaagad. Sa huli ay nakatulog siya, ngunit nagising pagkatapos magkaroon ng parehong panaginip kasama ang kay takot-takot na matandang lalaki. Nakatulog si Rona, at nagtataka si Yin kung bakit dahil masyado pang maaga. Buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Lo na si Rona ay hindi basta-bastang babae, at wala siyang oras para matulog tulad ng mga ordinaryong tao. Ipinaliwanag ni Yin na ang isang babaeng tulad niya ay mag-asawa sa pagpunta sa internet cafe, at inirerekomenda si Lo na magkaroon ng higit pang mga ideya sa pakikipag-date. Nagpasalamat si Lo sa kanyang kaibigan at tinitigan si Rona saglit. Iniisip niya kung paano siya nakasync ngayon sa Green Lotus brush, at marami na siyang binigkas na tula. Kung maibabalik niya ang Coreless brush para kumpletuhin ang kanyang brush spirit, maaari niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayaw ni Lo na malagay sa panganib si Rona, kaya nakipag-ugnayan siya kay Mr. Joe at tinanong siya kung maaari niyang hiramin muli ang Coreless ink brush. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Mr. Joe na may kaibigan si Zion na interesado rin dito, at ibinigay na niya ito sa kanya. Nagalit si Lo sa kanyang karibal, at tumakbo siya para hanapin siya. Sinabihan niya si Yin na alagaan si Rona, at hindi makapaniwala si Yin na ang mga kabataan ngayon ay aalis na lang sa kanilang mga date. Tumungo si Lo sa bahay ng uncle ni Zion, ngunit napakadilim, at siya ay nadapa. Natarante siya matapos madapa sa isang walang buhay na katawan, ngunit sa kabutihang palad ay humihinga pa ang tiyuhin ni Zion. Nagsimulang humingi ng tulong si Lo, ngunit narinig niya ang boses ni Zion, at nakaramdam si Lo ng matinding sakit ng ang kanyang brush spirit ay hindi mapalagay. Nilagay niya sa silent mode ang phone niya, at tinignan kung ano ang nangyayari. Nalaman niya na ang misteryosong babae ay gumagawa ng isang bagay kay Zion, at sinabi niya ng malakas na ang Coreless ink brush ay tumatagal ng mas maraming oras upang pinuhin kaysa sa iba. Si Zion ay malinaw na nasa matinding sakit, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay mapalad na maging kanyang brush puppeteer. Dito, nabigla si Lo sa kanyang nasasaksihan, ngunit si Zion ay hindi pa sawi, at mayroon pa siyang oras upang iligtas siya. Si Zion ay may mukhang balisa na gusto lang sampelan ni Lo, ngunit isa pa rin siyang kaklase sa kanyang paaralan. Napagtanto niya na kailangan niya ng tulong ni Rona, ngunit hindi siya makakarating sa oras. Ang misteryosong babae ay mukhang balisa na makapangyarihan. Iniisip ni Lo na agad siyang mawawalan ng buhay kung susubukan niyang labanan siya. Ginagamit ni Lo ang kanyang utak, sinusubukang magpasya kung ano ang gagawin at makabuo ng isang ideya. Ang misteryosong ginang ay tumatambay lang, at gulat na tinawag siya ni Lo. Lumabas siya kung saan galit na galit si Lo, matapos malaman na naglakas loob siyang ipatong ang kanyang mga kamay sa isang miyembro ng pamilya Z. Kumpiyansa na sinabi ni Lo na pinirmahan niya ang sarili niyang warrant, ngunit sinabihan niya si Lo na umuwi sa kanyang bahay. Nilinaw ni Lo na hindi siya naglalaro, at naglalabas siya ng lakas na nagpaparamdam sa kanya na mayroon siyang brush spirit. Ipinaliwanag ni Lo na galit si Mr. Cedric, at nasa malaking problema siya, ngunit itinuro niya na si Zion ang nagdala sa kanya ng Coreless ink. Walang alam si Zion tungkol sa mga brush spirit, ngunit ayaw itong marinig ni Lo. Nakakagulat na gumana ang mga bluff ni Lo, at ang babaeng ito, na pinangalan ng Kylie na Orkai, ay nangako na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa pamilya Z. Napagtanto ni Lo na ang mga tao ay talagang natatakot sa pamilya Z, at sinabi sa kanya na ibalik si Zion. Nangako si Lo na magsasabi ng magandang salita para sa kanyang master, ngunit ito ay tila nagpabisto lamang sa kanya. Tawang-tawa si Kylie na dahil napagtanto niyang nagsinungaling sa kanya ang lalaki na ito, at naghahanda siyang ipakita sa kanya kung gaano kalakas ang kanyang angular ink brush.
Sinubukan ni Lo na makatakas ng mas mabilis hanggat kaya niya, ngunit walang silbi dahil hinuhuli siya ng mga tanikala na ito. Lahat ng paa ni Lo ay namamanhid at masakit, kaya hindi siya makagalaw. Itinuro niya na hindi si Mr. Cedric ang kanyang master, at kailangan niyang parusahan si Lo sa pagsisinungaling. Napagtanto ni Lo na minamaliit niya ang babaeng ito, at binigyan siya nito ng kaunting aral sa kasaysayan sa kanyang brush spirit. Habang ginagawa niya iyon, sinusubukan ng ating bida na ipatawag ang kanyang kapangyarihan, ngunit nabigo siya. Ibinunyag ni Kailane na ang kanyang mga kadena ay kumonekta sa lahat ng 5 pandama, at kinokontrol ng mga ito ang mga nerbiyos, pamamanhid, pangangati, at sakit na bumabalot sa kanyang katawan, ngunit si Lo ay hindi pa handang masawi. Nagdulot ng mas matinding sakit si Kailane, ngunit kalaunan ay nainip at nagpa siya na oras na para tapusin ang kanyang buhay. Ang kanyang huling kadena ay humawak sa leeg ni Lo, at sinimulan niya itong sakalin. Nang malapit nang mawalan ng malay si Lo, naalala niya ang tula tungkol sa pagtapos ng sariling buhay. Sinimulan ni Lo na bigkasan ang tulang ito, at ang napakalakas na dami ng kapangyarihan ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang katawan. Nagulat si Kailane nang dumaloy ang kapangyarihang ito sa kanyang mga tanikala, at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ipinagpatuloy ni Lo ang pagbigkas ng tula hanggang sa pumutok ang kanyang katawan sa lakas, at napagtanto niyang mayroon siyang Green Lotus brush vestige. Ang ating bida ay nagiging isang tunay na alpha male, habang ang pagsikat ng araw ay nagpapaalala sa kanya ng isa pang tula. Binibigkas niya ito at agad na umatake gamit ang purple fog. Sinusubukang kumontra ni Kailane, ngunit walang pag-asa laban sa fog ng ating bida. Sinisira ni Lo ang ilan sa kanyang maliliit na ahas, kaya tinalikuran niya iyon, at ang ating bida ay patuloy na nagbibigkas ng mga tula. Ang lahat ng kanyang pag-aaral ay talagang nagbubunga, dahil nagawa ni Lo na lumikha ng isang napakalaking alon. Naghahanda siya ng isa pa, ngunit may mali. Buti na lang at nakatakas na si Kailane, pero natutuwa si Lo na may iniwan siya, at mukhang okay naman si Zion. Sinabi ni Yin kay Rona na wala siyang ideya kung nasaan si Lo, at dumating siya. Hindi na malaya ni Lo na nabitawan niya ang bagay na kinuha niya kanina, ngunit nakikita namin na si Zion ay talagang masama ang sitwasyon na para siyang zombie. Ipinaliwanag ni Lo kung ano ang nangyari, kaya pinag-aralan ni Rona ang nasaktan na katawan ni Zion. Ipinaliwanag niya na siya ay nilamon ng coreless ink brush sa lahat maliban sa kanyang utak. Ang tanging magagawa niya ay pabagalin ang pag-refinement, ngunit hindi niya ito mapipigilan. Sa sandaling iyon, pumasok ang ama ni Zion at ipinadala si Zion sa kanyang mga tauhan sa ospital. Ang ama ni Zion ay nagpapasalamat kay Lo sa pagligtas sa kanyang anak, ngunit sinabi na hindi niya dapat siya dinala sa babae na tumutukoy kay Rona. Naghahanda si Lo na ipaglaban ang kanyang kasamang babae, ngunit binigyan siya ng lalaki ng pera at umalis. Pagkatapos, talagang ipinagmamalaki ni Rona si Lo para sa pagpapatawag ng mga pag-atake. Ang mga tula na binigkas niya ay dapat na magpapalungkot ng mga tao, ngunit si Lo ay mas naging mapagmataas. Itinuturo niya na binibigkas niya ang taludtod pagkatapos ng taludtod, kaya iyon ang dahilan kung bakit siya nawala ng ritmo. Doon lang niya napagtanto na nawala ang bagay na kinuha niya kay Kailane. Nahanap ito ni Yin sa sahig at binuksan ito, ngunit laking gulat niya nang may lumabas na brush. Dumating ang iba para makita rin ito, ngunit huli na ang lahat nang pumasok ang brush sa katawan ni Yin. Nag-aalala si Lo, ngunit ipinaliwanag ni Rona na kumonekta lang siya sa spirit brush. Hinayaan lang siya ni Lo na bumagsak sa sahig, at si Yin ay may magandang idlip. Maya-maya ay nagising si Yin, at hiniling na sabihin sa kanya ni Lo kung siya ay mabuti or masama. Laging alam ni Yin na si Lo ay bahagi ng isang secret agency kung saan lahat ay may superpowers. Ang sabi ni Lo ay mabuti sila, kaya natutuwa si Yin na dapat siya ay bagong napiling miyembro. Agad na nagsimulang mag-isip si Yin ng isang plano para protektahan si Zion, dahil malamang na siya ay hahabulin, ngunit sinubukan siya ni Rona na pigilan. Ang bagong bayani ay masayang-masaya na nagsasabi sa kanila na walang mas mahalaga kaysa sa pagsadyop ng mga buhay ng mga walang kapangyarihan, at sila ay umalis. Pumunta sila sa ospital upang makita si Zion, at gustong malaman ni Yin ang pinagmulan ng kanyang spirit brush. Sa kasamaang palad, hindi nila alam, kaya kailangan niyang malaman ito sa kanyang sarili. Sinabihan siya ni Lo na magpahinga na lang dahil at least buhay pa siya. Sinusubukan niyang mag-relax, ngunit ang dugo ng mga tao sa paligid niya ay nakakuha ng kanyang atensyon.
Nagsisimulang lumiwanag ang mga daliri ni Yin, at iniisip niya kung nagising na ba niya ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Lon na ito ay nangyari ng napakabilis, ngunit binalaan siya ni Rona na huwag masyadong lumapit dahil ang kanyang kapangyarihan ay maaaring mapanira. Iniisip ni Lo ang pinakamasamang sitwasyon, ngunit nagambala sila ng isang maitim na hamog. Hindi si Yin ang gumagawa nito, at inihayag ni Rona na ito ay isang limang kulay na brush na nagpapalabas ng mga guni-guni. Sa kasamaang palad, ang mga lalaki ay nahuli na at nagkakaroon ng guni-guni ng kanilang mga buhay. Sinabi ni Rona sa mga lalaki na ipikit ang kanilang mga mata, ngunit si Rona ay nahuli kaagad pagkatapos. Ang kanyang hallucination ay nakakatakot, ngunit si Lo, ang ating bida, ay nakawala. Iniligtas niya si Rona, at hineranggan niya ang hamog. Ipinaliwanag ng kanilang kalaban na ang dilaw na liwanag ay pumupukaw sa takot ng isang tao, at ang pula ay pumupukaw ng kahinaan. Hinaharangan ni Rona ang susunod na pag-atake ng kalaban, at sinubukan ni Yin ang kanyang makakaya na ipatawag ang kanyang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang mga karaniwang galaw ng bayani ay hindi gumagana, at si Lo ay nataman ng pulang ilaw. Nagmamadaling tulungan siya ng kanyang mga kaibigan, at pinatumba siya ni Yin dahil natatakot siyang gamitin ang kanyang mga daliri. Nagagawa lang ni Lo na sabihin ang Rona, at ipinaliwanag niya na ang umaatake sa kanila ay mula sa pamilyang Z. Hinahabol ng taong ito si Lo, kaya pinatibay niya ang kanyang depensa, ngunit nagpadala lang ang lalaki ng ilang demonyo para salakayin sila habang ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili. Si Rona ay nagbibigay sa mga lalaki ng aralin sa kasaysayan sa ilang makata. Ang may-ari ng pen burial ay hindi nakarating sa ilang manunulat na nagngangalang Gojo's Brethren, ngunit pinanatili niya ang gumagala na kaluluwa ni Gojo. Pagkalipas ng 200 taon, inilagay niya ang kaluluwa sa isang lalaki na tinatawag na Junko. Gusto ni Rona na bigkasan ni Yin ang alinman sa mga tula ni Ling, ngunit wala siyang alam, at nataman siya ng pulang ilaw. Nagmamadaling protektahan ni Lo ang kanyang kasamang babae, at pinaalis siya sa guni-guni. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong nag-ambala sa kanya, at siya ay nakagugulat na tinusok ng demonyo sa katawan. Sinabihan niya si Rona na tumakas, at itinapon siya ng halimaw kay Yin. Hindi sinasadyang nahawakan siya ni Yin gamit ang kanyang kumikinang na mga daliri, at ang higanteng butas sa katawan ni Lo ay nakakagulat na gumaling. Hindi maintindihan ni Lo kung paano siya nabubuhay pa, at si Yin ay hindi sinasadyang inihawak ang kanyang mga darili kay Rona. Naghihilom din ang mga sugat niya, at napagtanto nila na dahil iyon sa mga daliri ni Yin. Medyo nagtiwala si Yin at lumapit sa mga demonyo, ngunit umaatake lang sila sa kanya. Pinagaling ni Yin ang kanyang sarili, at ipinapalagay ng kanyang mga kaibigan na napakatapang niya. Pagkatapos ay ginagamit ni Yin ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling, upang makayanan ang lahat ng hamog at sa huli ay nahanap niya ang taong nagdudulot ng lahat ng problema. Sinusubukan ng lalaki na sumuko, ngunit natalo pa rin siya ni Yin. Binigyan siya ng cover ni Rona, at sinubukan ng lalaki na gumamit ng palihim na pag-atake, ngunit madali itong hinarap ni Yin. Inihayag ni Lo na ang lahat ng mga demonyo ay nawasak, ngunit ang taong ito ay nabalisa at sinubukang pagalingin ang kanyang sarili gamit ang Yin's powers. Ito ay bumagsak ng husto sa lalaki na ito, at siya ay napaatras. Tumakbo ang lalaki, at nagpa siya silang hayaan na lang siya. Hindi nakikita ng mga normal na tao ang kanilang nakikita, at ipinahayag ni Lo na ang pagiging bayani ay kanyang trabaho. Nagalit si Rona, sinabing hindi niya kailangang mailigtas, at pinuntahan ng mga lalaki si Zion. Naroon si Mr. Joe, at marami siyang pinagsisisihan dahil nakoma pa si Zion. Hindi niya iniisip na ang Coreless Ink Brush ay katumbas ng lahat ng panganib, at ipinaliwanag na ito ay ginawa ng isang sinaunang miyembro ng pamilya Z. Umalis sila, at nakuha ni Yin ang ideya na subukan ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling kay Zion, ngunit hindi ito sapat. Hinanap ni Lo si Rona, ngunit nasa telepono siya. Nakakagulat, sinabi niya sa tao sa telepono na nakuha ni Lo ang pain at maayos ang plano. Naniniwala si Lo sa anumang sasabihin niya, at madali siyang manipulahin. Agad siyang hinarap ni Lo, ngunit sinabi niyang halatang halata ang kanyang pinag-uusapan kaya hindi niya naisip na gugustuhin niyang makipag-hangout sa isang lalaki na tulad niya. Pagkatapos, nalaman namin na talagang nagalit si Lo sa pamilyang Yong, kaya napagpasyahan nila na kailangang matutunan ni Lo ang mahirap na paraan. Ibinunyag ni Rona na sa simula pa lang ay plinano na ito ng kanyang lolo.
Nakuha nila ang tiwala ni Lo para magamit nila ang kanyang Green Lotus brush para subaybayan ang 7 dukes. Minamanipula niya siya, at nakakagulat na tinatawag siyang isang magaling na puppet. Galit na galit si Lo na ginagamit lang nila siya, at nagtaka kung bakit hindi siya binalaan ng kanyang ina na nagsisinungaling ang mga babae. Sa sandaling iyon, nagpakita si Kailena at ipinahayag na hinahanap niya siya. Ninakaw niya ang kanyang brush ngunit ipinahayag ni Lo na wala na sa kanya ito. Alam niyang konektado si Lo sa pamilyang Yong, ngunit tinuligsa niya ang mga ito. Natutuwa si Kailena na marinig na isa na siyang Lone Ranger ngayon, at gusto niyang magsama sila para mahanap nila mismo ang 7 dukes. Natukoy ni Kailena na ang babae ng pamilyang Wing ay dapat na nasira ang kanyang puso, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik. Medyo nakakainis na ang tawa niya, ngunit pagkatapos ay nag-aalok siya na pagalingin si Zion kung si Lo ang magtatrabaho para sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na hindi niya kayang bitawan ang isang buhay nang hindi ito nailigtas, ngunit tapos na si Lo sa pagtitiwala sa mga babae. Kalaunan ay nakumbinsi siya ni Kailena, at kinaladkad niya si Lo para kunin ang tol na Nagel iligtas buhay. Naisip ni Lo na pakisamahan siya ngayon, ngunit pagkatapos ay magtataksil sa kanya dahil ang lahat ay tila nagsisinungaling pa rin sa mga araw na ito. Kinuha ni Kailena ang item na dapat magliligtas kay Zion, at ipinaliwanag na buhay ang Inkstone. Ito ay lumalabas na isang trick lamang, gayunpaman, habang kinuryent niya si Lo ng mabilis. Hindi na nakalusot si Lo pagdating sa mga babae, at inilagay siya ni Kailena sa kanyang compartment. Natagpuan ni Yin si Rona sa loob ng ospital, at pareho silang nagtataka kung saan nagpunta si Lo. Nagising si Lo nang makitang nakatali na siya, at ang kanyang brush ay pinipigilan ng ilang uri ng selyo. Sinubukan ni Lo na tawagan si Yin, ngunit kinuha siya ni Kailena mula sa compartment. Inihagis niya siya sa lupa, at ipinahayag na dinala niya siya sa isang templo kung saan maaari niyang wakasan ang kanyang buhay kung gusto niya. Gusto niya ang kanyang Green Lotus brush vestige ngunit ang kanyang pag-atake ay nakakagulat na hindi gumana dahil na-block ito ng ilang uri ng bead. Isang misteryosong tao ang dumating, at ipinahayag na alam nila na nagnakaw si Kailena ng mga brush sa Wei Mansion. Sinabihan ng bokal na lalaking ito ang kanyang kanang kamay na patumbahin siya, ngunit lumaban siya ng husto. Na-overwhelm siya ng karate dude, ngunit nagawang palayain ni Kailena si Lo gamit ang kanyang magic. Nangako siya na hindi niya sasaktan si Lo kung tutulungan siya nito, ngunit hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang ating bida ay nagtatapos sa pag-cheer para sa karate dude, ngunit bago siya manalo, huminto siya. Gusto ng karate dude na tumayo siya para simulan na nila ang away, pero sinabihan siya ng amo niya na huwag kawan ang mga tulad niya. Ipinagpatuloy ng karate dude ang kanyang sunod-sunod na pag-atake, ngunit ginamit niya si Lo bilang isang kalasag at pinamamahalaang makatakas. Ginagamit ng bokal na lalaki ang isa sa kanyang mga kwintas upang palayain si Karate Dude, at nalaman namin na ang kanyang pangalan ay Master Bibo. Nagpakilala silang lahat pero sinabi ni Lo na wala siyang brush spirit. Ang bokal na lalaki na ito ay nakakagulat na alam na si Lo ay talagang mayroong Green Lotus brush spirit, gayunpaman, at nagawa niyang malaman ito dahil sa selyo. Naghahanda si Lo para sa isang labanan, ngunit ipinaliwanag nila na hindi nila sinasadya ang anumang pinsala. Hindi naniniwala si Lo sa kanila, ngunit agad na pinatigil ni Master Bibo ang ating bida. Ipinaliwanag ni Bokal na ginulo niya ang rhythm ni Lo, at kung sinubukan ni Lo na pilitin ang sarili, masasaktan lang siya. Humanga siya sa kakayahan ni Lo, at ipinaliwanag niya na gusto lang niyang matuto ng higit patungkol sa Green Lotus Brush Spirit. Si Bokal ay nagsasabi na ang pamilya Yong ay nagkaroon ng mga problema sa sunod-sunod na mga problema sa isang mahabang panahon ang nakalipas. Ang pamilya ay tumalikod sa isa't isa, at may ilang nasawi. Ang lolo ni Rona ang pasimuno, at siya ay nawala mula noon. Napansin nila ang presensya ng isang tao, at agad na tumakbo si Karate Dude para harapin ito. Si Yin pala ito, kaya pinapakalma ni Lo ang lahat. Narinig ni Yin ang lahat salamat sa tawag ni Lo sa telepono, at alam niya na malamang alam ng bokal na lalaki na nasa loob niya ang ink brush na ninakaw ni Kailena. Si Bokal ay nagsabi ng oo, at inihayag na ang kanyang brush spirit ay tinatawag na eyebrow drawing brush ni Zion Chang. Nabasag ng asawa ni Zion ang pangdulo ng kanyang kilay, kaya't iginuhit ng lalaki ang kanyang mga kilay para sa kanya gamit ang isang brush araw-araw. Binigyan ni Rona si Yin ng isang bagay upang ipakita kay Lo, ngunit napansin nilang may lumalapit.
Itinago ni Bokal ang kanilang presensya, at kinikilala ng Bokal na ang intruder ay si Roger. Si Bokal ay nagpapaliwanag na ang templong ito ay nagmumula sa depresyon at kalungkutan, bilang isang resulta ng aura ay hindi umiikot ng maayos doon kaya ang lugar na ito ay ginagamit upang hilahin ang mga espiritu mula sa katawan ng mga tao. Ito ay kino-consider na slaughterhouse kaya naman dinala siya ni Kylie na doon. Ginawa ni Roger ang ritual ng pag-alis ng spirit sa isang mahirap na walang malay na lalaki, at napagtanto ni Lo na maaaring siya iyon. Naghahanda si Roger na atakihin ang lalaki, ngunit nagpa siya si Lo at ang iba pang mga lalaki na humakbang pasulong. Nadismaya si Bokal sa mga binata, ngunit natutuwa si Roger na makitang muli si Lo. Natutuwa si Roger na ang Green Lotus Brush vestige ay dumating sa kanya, at nagulat si Lo na ang taong nasa ilalim ng spell ay isa sa 7 duk sa loob niya. Nabigo si Lo na gamitin ang kanyang kapangyarihan kapag umatake si Roger, ngunit sa kabutihang palad ay nagawang protektahan siya ni Karate Boy. Hindi nakikinig ang spirit brush ni Lo sa kanya, kaya itinuro ni Bokal na masyado siyang mahina ngayon. Si Roger ay nakakabalisa na makapangyarihan, kaya dapat ay back up ni Bokal ang kanyang apprentice. Ginagamit ni Karate Boy ang kanyang hand-to-hand na mga kasanayan sa pakikipaglaban para desarmahan si Roger, at bumabalik sa tuwing gumagamit si Roger ng magic. Pinahihintulutan nito ang lalaki na itulak pabalik si Roger gamit ang mga pisikal na pag-atake, ngunit yumay na si Roger at naghanda ng malakas na pag-atake na pumukaw sa mga ulap. Nagagawang basagin ng ataking ito ang depensa ni Bokal, at nalaman ni Yin na hindi pa tapos ang kanyang cooldown sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Inihayag ni Roger na kahit anong gawin nila ay walang silbi sa puntong ito dahil malapit na silang masawi. Nakahanap ng lakas si Bokal na maglagay ng isa pang hadlang, at sinabihan si Karate Boy na paalisin ang iba doon. Nagpapakita si Roger ng isa pang malakas na pag-atake, at mabilis din itong sinisira ang hadlang na ito. Tumanggi si Roger na hayaan silang mag-isip na makatakas, at buong kabayanihang pinoprotektahan ng Karate Boy ang iba sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Pagkatapos ay hinawakan ni Roger si Lo, kaya ang kanyang pinakamalapit na kaibigan ay desperadong umatake kay Roger. Si Roger ay medyo hindi napigilan sa puntong ito bagaman, at madaling kinuha pareho si Yin at Lo. Gusto niyang makaganti sa ginawa ni Lo sa kanya, pero humingi ng tulong kay Lo ang lalaking nasa spell. Hindi magkakaroon ng ganoon si Roger, kaya ibinaling niya ang atensyon sa lalaki at kagulat-gulat na tinapos ang kanyang buhay. Iniisip ni Yin kung paanong hindi pa siya napahirapan ng ganito kalubha sa kanyang buhay, at nalaman niyang tapos na ang cooldown para sa kanyang kakayahan para sa isa sa kanyang mga daliri. Kinukuha ni Roger ang ink brush mula sa nasawi na lalaki, at nakilala ito ni Bokal bilang pupil markang ink brush. Naghahanda si Roger na tapusin si Lo sa susunod, ngunit iniligtas siya ni Yin. Ipinakita ni Yin kay Lo ang kanyang daliri, ngunit nag-aalala si Lo dahil ang kanyang kakayahan ay nag-backfire sa isang masamang tao noon. Pagkatapos ay patuloy na dinaig ni Roger ang ating bayani, ngunit nakapagdesisyon na si Yin. Nakipagsapalaran siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan, ngunit sa halip ay nahawakan niya ang pupil markang ink brush. Kailangang pigilan ito ni Roger na makatakas, at tinutukoy ng mga lalaki na ang kakayahan ng brush ni Yin ay dapat na ibalik ang oras. Ang aktwal na uri na ito ay may katuturan, dahil ang kanyang pagpapagaling ay ang pagtanggal lamang ng mga sugat, ang pinsalang idinulot niya sa isang masamang tao ay muling ginagawa ang pinsala na ginawa ng ilang segundo bago, ganoon din ang pagbukas ng lalagyan ng ink brush ni Roger. Sinubukan ulit ni Roger na habulin si Lo, ngunit mabilis itong nagsisi nang tumama ang kanyang atake sa ink brush na sinusubukan niyang makuhang muli. Nagulat ang lahat nang tumama ang ink brush sa katawan ni Lo. Natigilan ang lahat dahil mayroon na ngayong 2 ink brush si Lo sa loob niya, ngunit imposible iyon. Napakaraming kapangyarihan na ngayon ang dumadaloy sa katawan ni Lo, at hinihiling niya na ibigay din ni Roger ang kanyang Cloud Rider ink brush. Ginagamit ni Lo ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan para umatake, ngunit nalaman niyang nakatakas na si Roger. Namangha si Yin na natutunan ni Lo kung paano gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan ng napakabilis, ngunit pagod na si Lo. Inihayag ni Lo na talagang binibigkas niya ang isang tula sa kanyang ulo mula sa Green Lotus brush ngunit ito ay para lamang takutin si Roger. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano gamitin ang bagong ink brush. Sinuri ni Bokal ang katawan ni Lo, at nakakagulat na ibinunyag na kahit papaano ay nagawa ni Lo na pagsamahin ang 2 brush spirits.
Wala pang nakagawa nito noon, kaya itinuturing ni Yin si Lo na Chosen One. Ayon sa alamat, minsan ay may nagtangkang sapilitang gawin ito, ngunit bigla silang nasawi. Nataranta si Lo habang iniisip niyang maaaring masawi siya anumang oras, ngunit naalala ni Yin na may mensahe si Rona para kay Lo. Sa kabutihang palad, ipinapaliwanag nito ang ligtas na paraan upang hatiin ang isang bead brush mula sa katawan ng isang tao. Maaari rin itong maging magulo dahil hindi matukoy ng mga lalaki ang bugtong. Kaya't sinubukan ito ni Bokol. Naisip ni Yin na dapat subukan ni Lo na kausapin si Rona, ngunit ipinaliwanag ni Lo na ang kanyang lolo ay masyadong mapanganib at mas gugustuhin niyang panatilihin ang kanyang distansya. Ipinaliwanag ni Lo na hindi siya sigurado kung talagang sinusubukan ni Rona na tulungan siya, or kung sinusubukan lang niyang akitin siya pabalik. Si Bokal ay nagpapakita na ang mensahe ay nagbabanggit ng isang bagay tungkol sa dalawang lugar na tinatawag na pen burials, ngunit hindi pa siya nakarinig ng isang paraan upang ligtas na hatiin ang brush spirits. Sina Yin at Karate Boy ay pumunta sa dalawang lokasyon, habang sila ni Lo ay pumunta sa kanyang nayon para magsaliksik. Sa kanyang nayon, ipinakilala ni Bokal si Lo sa kanyang tiyuhin na si Lance. Iniisip ni Lance na naroon sila para magsaya sa estilo ng monghe, ngunit ginulat siya ni Bokal sa pagsasabing naroon si Lo upang makita ang hepe. Nalaman ni Lance ang tungkol sa seremonya ng pagpili ng talento kung saan ang napili ay magiging pen burials tribe. Ipinaliwanag ni Bokal sa hepe, na siya ring amak kung ano ang nangyari. Ang pinuno ay hindi makapaniwala na si Lo ay nagtago ng dalawang spirit brush sa loob niya nang walang pinsala. Sinabi niya kay Lo na espesyal ang kanyang katawan, at makakamit niya ang magagandang bagay kung magsisikap siya. Ngunit si Lo, isang regular na lalaki, ay hindi nais na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Gusto lang niyang lumabas ang mga brush. Napabuntong hininga ang pinuno at pinigilan siya. Ipinaliwanag ni Bokal na pinagkatiwalaan siya ni Lo na dalhin siya dito. Sinabi ng pinuno na ang mga brush sa katawan ni Lo ay nakakabit, at ang Green Lotus brush ay hindi papakawalan ng isa pa. Sinabi niya sa kanyang anak na si Lo na walang pagkakataon laban dito. At kailangan niyang mag-isip kung ano ang gagawin, hindi alam kung ilang oras na lang ang natitira. Sa silid ng pinuno, sinubukan ni Lance na kumbensihin ang kanyang kapatid na huwag tulungan si Lo, na natatakot para sa kanilang pamilya at nayon. Bumalik ang pinuno at nagpasya na palayain sila, hinahayaan silang gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian. Bilang isang paghingi ng tawad, sinabi niya kay Lo na ang mag-aaral na nagmamarka ng brush ay tunay na propesya ng kapangyarihan, ngunit ang paggamit nito ay nagkakahalaga ng buhay ni Lo. Kapag nawala ang lahat ng bristles, masasawi si Lo. Itinuturo lamang ng brush ang daan, at nagpasya si Lo kung ano ang gagawin. Iminumungkahi ni Bokal na alisin ang brush mula kay Lo, at sumang-ayon ang pinuno. Ngunit bigla siyang nagpumigla sa sakit at pagkatapos ay nasawi, kasama si Bokal na inihayag ang brush sa loob niya ay wala na rin. Dumating ang ilang random na babae, nagulat nang makitang nasawi na ang hepe. Sinabihan siya ni Bokal na tumahimik dahil maaaring nasa paligid pa rin ang umaatake. Gayunpaman, ang babaeng ito ay talagang walang isip at natatakot na sina Bede at Lo ang pumaslang sa hepe. Tumakbo siya upang maikalat ang peking balita, at ipinaliwanag ni Bokal na wala na itong pag-asa. Na-set up na sila. Pagkaalis ng mga lalaki, dumating ang natitirang bahagi ng nayon at sinabi ni Lance sa iba na isara ang mga labasan ng nayon upang hindi sila makalayo. Ang mga lalaki ay pumunta sa ilang templo kung saan ipinakita ni Bokal ang isang nakatagong daanan. Ipinaliwanag niya na sila ay hinahabol ngayon, kaya ang tanging lugar na maaari nilang taguan ay ang Wise Brush Library. Itinatago ng library na ito ang lahat ng free brush spirits na nakolekta ng nayon. Napaka-confidential nito at walang sino man ang pinapayagang lumapit dito nang walang pahintulot ng pinuno. Ngayong wala na ang hepe, malamang na mahihirapan ang mga taga-nayon na magpasya kung sino ang magsusuri sa silid-aklatan. Nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng ilang oras upang malaman kung paano makaalis doon. Ipinaliwanag ni Bokal na nagnakaw siya ng brush mula doon noon, at hindi na nagpakita muli pagkatapos pumasok sa brush library. Nangangahulugan ito na dapat mayroong isang lihim na paraan. Nakahanap sila ng isang bagay na nagbubukas ng pinto, at ipinaliwanag ni Bokal na mayroong mga mekanismo na nakalagay. Ang mga mekanismong ito ay sumusubok sa kakayahan ng mga kalahok sa panahon ng pagbabalik ng brush spirits. Mayroong isang buong bungkus ng mga pinto sa loob at kakaibang nakasulat sa mga dingding.
Ang ilang mga brush ay nasa gitna ngunit si Bokal ay nataranta, at sinabihan si Lo na i-off ang kanyang ilaw. Pumutok ang kuryente at ipinaliwanag ni Bokal na nag-activate ang brush nang matamaan ito ng kanyang flashlight. Ang mekanismo ay na-activate kaya bumulong si Bokal ng ilang uri ng plano kay Lo. Nagpatawag si Lo ng isang malaking bell at pinatugtog ito ng napakalakas. Inihayag ni Bokal na ang mga halimaw na ito na kilala bilang mga puppeteer ay walang paningin, umaasa sila sa kanilang pandinig na gumagalaw kaya ang malakas na tugtog ay makakagulo sa kanila. Tinatalo ni Lo ang mga bagay na ito at bumalik sila sa pagiging brushes. Tinatanggal ni Lo ang mga bristles sa mga brushes, at iniisip kung humanga si Bokal mula nang itago niya ang kanyang mga yabag ng tunog. Napagtanto ni Bokal na ang nakasulat sa mga dingding ay sikat na panitikan ngunit wala na sa ayos. Ang mga bagay na ito ay nagtataglay ng isang bagay tungkol sa mga hugis ng mga simbolo, at naglalarawan kung saan ang labasan. Ang mga lalaki ay nakarating sa lugar kung saan ang lahat ng mga nakatagong brush ay naruroon. Kumpiyansa si Lona sa kakayahan ni Bokal ay maipapasa niya ang pagsubok ng brush beads upang madaling makabalik. Inamin ni Bokal na medyo cool ang brush beard spirits pero ayaw niya dahil ayaw ni Lo ng isang nasa kanya. Napansin ng mga lalaki na may ilang kakaibang marka ng espada sa buong dingding, at naalala ni Lo kung paano niya nagawang magpatawag ng dalawang espada nang maglaban sila ni Kailena. Siya ay nagpasya na siya ay humahampas sa pader sa isang pagtatangka upang mahanap ang isang paraan palabas. Halatang wala siyang panahon para magnakaw ng higit sa isang brush kaya syempre wala na siyang time para hanapin ang pinto. Nakahanap sila ng isang lugar sa dingding na mukhang inihanda na ang pag-aayos, at natukoy na dapat na ito ang dating daanan ng labasan. Ginamit ni Lo ang kanyang kapangyarihan para bumukas ito, at ipinaliwanag na ganito ang paraan ng paglutas ng mga problema ng isang taong stressed. Sa wakas ay nahanap na ng mga lalaki ang labasan ngunit oras na para maghiwalay sila ng landas, maraming misteryo sa likod ng pagkasawi ng ama ni Bokal at gusto niyang malaman ang katotohanan. Pagkatapos, kalaunan ay nahanap ni Lo si Yin, ngunit hindi siya makatulog. Tinanong niya ang pupil brush kung paano niya matagumpay na mahati ang spirit brush ngunit wala itong nagawa. Ang brush ay nagtatapos sa pagbibigay sa kanya ng isang walang laman na papel, ngunit si Lo ay nawalan pa rin ng kaunting buhay para sa paggamit nito. Nagsimulang mag-isip si Lo na tanungin si Rona, ngunit sinabi ni Yin na papabagalan lang ng mga babae si Lo. Pinaalalahanan ni Yin si Lo na mayroon pa rin siya at si Karate Boy, kaya tutulungan siya ng mga ito sa paghihiwalay. Sinabihan sila ni Bokal na huwag sabihin kay Karate Boy ang tungkol sa nangyari sa pinuno, dahil tiyak na gugustuhin nitong magmadaling bumalik sa nayon. Nagbuo sila ng kasinungalingan para sabihin sa kanya at matulog sa malapit. Ang ilang mga estranghero ay nanunood sa mga lalaki, at alam nila na si Lo ang may pupil markang brush. Kasama niya si Roger, at sinisisi niya ang mga ito sa nangyari sa pinuno. Kinaumagahan, dumating ang mga lalaki sa isang templo. Ang ilang matandang master na nagngangalang Zhang ay minsang nagbaon ng mga basket ng mga brush na ginamit niya sa loob ng mga dekada sa tabi ng mga tore sa templo. Nag-set up din siya ng tablet na may nakasulat na brush burial. Dumating sila sa lugar, ngunit may kakaibang vision si Lo. Sa sandaling iyon, sila ay inatake, at si Karate Boy ay hinabol ang salarin. Nagpakita ang isa pang attacker at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Shio, ang taong tatapos ng kanilang buhay. Halos hindi na napigilan ng lalaki ang kanyang mga talem, at nagpakita ang ikatlong umaatake. Mali ang pagbigkas ng taong ito sa pangalan ni Lo, kaya itinatama siya ni Yin. Pagkatapos may nagsimulang mangyari kay Yin, at laking gulat niya nang makitang naka-brows brush siya. Ipinaliwanag ng naka-eyeglasses attacker guy na ang lugar na ito ay ang kanyang espiritual na teritoryo, tanging mga brush ang umiiral dito, at makukuha lang niya si Yin doon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng isang pangalang Lo. Ibinunyag ng lalaking ito na nakulong si Yin, at dahil ito sa kanyang Azure Water Brush. Ang tanging paraan na makakalabas si Yin ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng mataas na kasanayan sa pagtutugma sa labas. Tumakbo si Lo para sa kanyang buhay, at ipinahayag ni Shio na naghihiganti siya sa ginawa nila sa pinuno. Nauubusan na ng oras si Lo, kaya ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para magpatawag ng espada, ngunit sa kasamaang palad, ito ay napakahina. Susunod, nagpatawag siya ng ilang baluti, ngunit hindi iyon nagtatagal. Napagtanto ni Lo na siya ay nasa isang masamang sitwasyon, ngunit itinuro ni Shio na ang kanyang mga kaibigan ay mas malala ang ginagawa.
Ang isang pagtingin kay Shio ay nagpapakita na si Roger ay pinapaslang siya, at ang isang pagtingin kay Yin ay nagpapakita na siya ay nahuli pa rin. Naghahanda si Shio na wakasan ang buhay ni Lo, ngunit kumpiyansa pa rin siya sa ilang kadahilanan at lumikha ng smokescreen. Inalis ito ni Shio at agad na hinanap si Lo. Sinubukan ni Lo na makalayo sa pamamagitan ng pagtawag ng dragon, ngunit mabilis siyang inatake ni Shio. Ang kanyang talem ay nagdudulot ng kakaibang paglabas mula sa isa sa mga bato, at naiwan si Lo na magtaka kung anong uri ng kakaibang kapangyarihan mayroon ang kanyang higanteng brush. Pabalik kay Yin, inutusan siya ng cold glasses guy na magbasa ng tula na may tiyak na ritmo. Pinagtatawanan ni Yin ang lalaking ito dahil sa ibang tula lang ang kaya niyang labanan. Sinaway siya ni Yin sa pamamagitan ng pagturo na wala siyang sariling tula, kaya nataranta ang lalaki at determinadong patunayan na mali si Yin. Hindi ito napagtanto ng taong ito, ngunit nahulog na siya sa plano ni Yin. Ipinakita ni Yin ang kanyang pambihirang ritmo at mga kakayahan sa pagtula sa pamamagitan ng pagrarap. Si Yin ay nagsimula ng isang rap battle, ngunit ang lalaki na nakasalamin ay nalilito. Patuloy na nagre-rap si Yin at walang tigil na sinisiraan si Mr. Glasses. Ang hadlang sa kanilang paligid ay nagsimulang pumutok, at hindi maintindihan ng lalaking may salamin kung paano nagawang pamahalaan ni Yin ang kanyang espiritual na teritoryo. Sinabi ni Yin sa taong ito na hindi niya kailanman mauunawaan ang kapangyarihan ng isang rap guy, at si Mr. Glasses ay nakadama ng matinding pinsala. Tinitingnan ni Yin kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan, ngunit nalaman na ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay nawasak. Sa sandaling iyon, naputol ang kanilang laban gayunpaman, nang magpakita ang isang nakakatakot na malaking nilalang mula sa lupa. Ang halimaw na ito ay malinaw na may napakalaking dami ng kapangyarihan, ngunit tila halos hindi ito makagalaw. Mukhang pinupuntirya ng halimaw si Shio, ngunit automatikong pinipilit ng pupil brush ni Lo si Lo na iligtas siya. Pinuprotektahan silang dalawa ng brush ngunit naisip ni Shio na sinusubukan ni Lo na gumawa ng isang balangkas sa kanya. Si Shio ay nagsimulang mapaluha para sa ilang kadahilanan, ngunit si Lo ay walang ideya kung bakit. Ang tiyak niya gayunpaman, ay niloko siya ng pupil brush para iligtas siya. Sa ilang kadahilanan, itinaya ng kanilang mga kaibigan ang kanilang buhay upang tumulong sa kanila, at nagpa siya ang mga umaatake na kailangan nilang maghayganti sa ibang pagkakataon. Kudlit. Sina Lo at Yin ay pumunta upang iligtas si Shio, ngunit nabigla sila nang makita nila na ang halimaw ay mayroon ding pangmatagalang pag-atake. Malapit nang masira ang kalasag ni Lo dahil sa pag-ataking ito, kaya gusto ni Yin na turuan siya ni Lo kung paano gumawa ng harang gamit ang kanyang brush. Sa kasamaang palad gayunpaman, si Lo ay walang pahiwatig dahil ginagawa ito ng pupil brush sa sarili nito. Iniligtas ni Shio si Mr. Glasses mula sa pagkawasak, ngunit ang buong grupo ay natigilan nang makita nilang ang lahat ng kanilang pagtakbo ay ibinalik silang lahat sa halimaw. Lahat sila ay nagtatago, at ito ay nagiging maliwanag sa kanila na napakalakas talaga ng halimaw. Hinahanap sila ng halimaw sa lalong madaling panahon at dudurugin sila. Kaya, iniisip ni Mr. Glasses na dapat silang magtulungan. Gusto niyang pagsamahin nila ang kanilang kapangyarihan upang makagawa ng mas malakas na hadlang, ngunit walang ideya si Lo kung paano iyon gagawin. Ipinaliwanag ni Shio na kailangan lang niyang maramdaman ang daloy ng kanyang mahalagang kapangyarihan sa loob niya. Kapag naabot na nito ang kanyang puso, pagkatapos ay kailangan niyang idirekta ang daloy sa target gamit ang kanyang isip. Nagagawa nila ito sa tamang oras habang nagsisimulang gumawa ng isang bagay ang halimaw. Ito ay kakaibang nagbabago sa isang uri ng monghe, at ipinapalagay nila na ang master ang naglibing ng mga brush doon. Nagsimulang tawagan ng halimaw ang isang taong nagngangalang Cyrus, kaya napagtanto ni Mr. Glasses na ito ang galit ng disipulo ng guro na nagngangalang Kenshi. Matagal na ang nakalipas, ipinagkatiwala ng master kay Kenshi ang ilang lihim na pagsusulat bago siya masawi. Kinalaunan ay sinira ni Kenshi ang tiwala ng kanyang nasawi na master sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sulat na ito sa isang lalaking nagngangalang Cyrus. Si Cyrus pala ay nagtatrabaho para sa isa pang emperador at ninakaw ang sulat mula kay Kenshi, pagkatapos ay nasawi sa paghihiganti sa kalungkutan. Ang bagay na ito ay multo ni Kenshi, at ito ay labis na galit. Ang grupo ay mabilis na nauubusan ng espiritual na kapangyarihan, at ang kanilang hadlang ay malapit ng masira. Sinubukan ni Lo na gamitin ang kanyang Green Lotus brush ngunit hindi siya pinayagan ng pupil brush.
Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yin na ang pupil brush ni Lo ay nakaturo sa direksyon ng pen barrel kahit saang direksyon nakatingin si Lo. Ang kapangyarihan sa loob ng barrel ay dapat na nagpapaalala kay Kenshi kung ano ang kanyang ikinagagalit. Kaya, nagpa siya silang sirain ang barrel. Kailangan nilang mahanap ang eksaktong lokasyon nito bago masira ang kanilang kalasag, ngunit ang hangin ay masyadong makapal sa paghihiganti upang makita ang anumang bagay. Kakailanganin nilang umasa lamang sa pupil brush upang manguna, ngunit itinuturo ni Mr. Glasses na magkakaroon sila ng matinding pinsala sa paghakbang sa labas ng hadlang, at itinuturo na maaari lamang niyang pagalingin ang mga ito sa kanyang kakayahan, ngunit magkakaroon lamang sila ng 9 na pagkakataon. Ang dalawang lalaki at si Shio ang pupunta, ngunit mabilis silang inatake ng mga multo. Pinagaling silang lahat ni Yin, ngunit nag-iiwan lamang iyon sa kanila ng 6 pang pagkakataon. Si Shio ay nagmamadaling iligtas si Lu pagkatapos niyang matamaan, ngunit ito ay nagiging sanhi din ng pinsala sa kanya. Pinilit ni Yin na pagalingin silang lahat na naiwan lamang sa kanila ang 3 pagkakataon. Sa kalaunan, isa na lang ang natitira sa kanya, ngunit buong tapang na sinabi ni Shio na hindi na niya kailangan ng anumang pagpapagaling. Sa wakas ay nakarating na sila sa burial, kaya ginamit pa rin ni Yin ang kanyang huling pagpapagaling kay Shio para matapos na niya ang laban. Humakbang pasulong si Shio at ginamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan upang harapin ang isang napakalaking pag-atake. Ang multo ay nakakagulat na muling nag-anyo, at nakita niya ang core ni Kenshi. Humingi si Shio ng paumanhin sa kanyang gagawin at sinira ito, ngunit napaatras siya. Ang mga bagay ay huminahon ng sapat upang si Mr. Glasses ay sumugod sa lugar ni Shio, ngunit ang multo ay nananatili. Isang kakaibang enerhiya ang sumabog sa di kalayuan, at isang brush ang lumabas pagkatapos na ang enerhiya ay pumasok sa ilang tubig. Ang brush na ito ay nagsimulang pukawin ang multo ni Kenshi, ngunit ang lahat ay nagulat nang makita na ang Green Lotus brush vestige ni Lo ay may kakayahang paamuin ang mga spirit brush. Tila ang bagong brush na ito ay isa sa 7 duke, habang nagsisimula itong magsulat ng isang bagay gamit ang spirit brush ni Kenshi. Nilinaw ng pagkakasulat nito na ito ang cloud brush, at si Kenshi ay nagsimulang umiyak. Si Kenshi ay muling pinagsama ang lihim na pagsusulat na dapat niyang protektahan, at sa wakas ay nakapagpahinga na siya sa kapayapaan. Sinubukan ni Mr. Glasses na kunin ang cloud brush ngunit dumating ang lolo ni Rona upang pigilan siya. Sinubukan ni Mr. Glasses na lumaban para sa brush ngunit ito ay walang silbi dahil siya ay pinagyelo ni Rona. Humingi si Lo ng paliwanag mula sa dati niyang kasamahan, kaya sinabi niya na nasa cloud brush ang espiritu ni Kenshi at kung sino ang kumuha ng brush ay lalamunan ng sama ng loob nito. Ang 7 duke ay naaakit sa isa't isa, kaya ang tanging dahilan kung bakit hindi nakatakas ang cloud brush ay dahil sa Green Lotus brush ni Lo. Nagalit si Lo nang magsimula niyang mapagtanto ang isang bagay. Isinulat ni Mr. Wei ang liham na ipinadala ni Rona, at ang buong layunin nito ay linlanggan siya na pumunta sa burial upang matulungan sila ni Lo na kunin ang cloud brush. Sinubukan ni Lo na tamaan si Wei ng kaunting kidlat, ngunit ibinalik lang ito ni Wei sa kanya. Nagmamadali si Rona para masiguradong okay siya, pero tumawa lang si Wei. Sinabi niya kay Lo na panatilihin ang kanyang spirit brush dahil ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. Itinulak ni Lo si Rona mula sa kanya dahil hindi na niya ito mapagkakatiwalaan muli, kaya umalis siya. Hindi nagtagal ay dumating si Roger at ipinaliwanag na pinabagsak siya ni Wei. Nais niyang tapusin ang ating mga bayani, ngunit si Mr. Glasses ay nakumbinsi sila na ibalik na lamang sila sa kanilang bahay. Sira ang lalagyan ng kanilang ink brush, kaya hindi pa rin nila makukuha ang kanilang mga brush. Pagdating nila sa bahay gayunpaman, galit na galit si Roger nang marinig ng kanilang clan master na tanungin sila bago kunin ang kanilang mga brush. Kapag nag-iisa si Roger, nag-aalala siya dahil sigurado siyang ibubunyag ng mga lalaki na pinaslang niya ang lalaking nagngangalang Fang. Alam na alam niya kung ano ang dapat niyang gawin, habang sinasabi niya na ang mga nasawi lamang ang maaaring magtago ng lihim. Pumunta si Roger sa kanilang selda, ngunit laking gulat niya nang makitang pinabagsak na ang mga gwardya. Sa loob ng selda ay isang mas nakakagulat na eksena, dahil tinapos na ni Shio ang mga lalaki. Pinaghihiganti lang ni Shio ang hepe, at inihayag na hawak ng mga lalaki ang gamit ni Fang. Nakilala ni Roger ang larawan ni Fang, ngunit iniisip ni Shio kung paano ito naging posible dahil hindi pa niya ito nakilala. Kaya naman, sinusubukan niyang gumawa ng kasinungalingan.
Sinabi ni Roger na ang pangalan ni Fang ay nasa ID lamang, ngunit ito ay nakakagulat na ibang pangalan. Nangangahulugan ito na nakilala niya si Fang mula sa larawan, ngunit hindi niya dapat malaman kung ano ang hitsura niya. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang mga kasinungalingan ay sunod-sunod na nabigo, at ang mga lalaki ay nagpahayag na sila ay nagpapanggap lamang. Ang ID ay talagang kayin na may larawan ni Fang sa ibabaw nito. Nagpapakita ang isang lalaking nagngangalang Fion, at sinabi kay Roger na marami siyang dapat ipaliwanag. Ang isang pagtingin sa kamakailang nakaraan ay nagpapakita ng mga lalaki na tinatanong. Sinubukan ni Lo na sabihin kay Fion na pinaslang ni Roger si Fang, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Fion. Gayunpaman, pinayagan niya si Lo na tanungin ang kanyang pupil brush kung ano ang pinakamahusay na paraan upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ginawa ng pupil brush ang bagay nito at nakaisip ng isang plano. Ang mga lalaki ay nagpapanggap na nasawi, at nahuli nila si Roger sa isang kasinungalingan, na nagpapatunay sa kanilang kawalang kasalanan. Walang pagpipilian si Roger kundi ipaglaban ang kanyang paraan, ngunit pinatumba siya ng mga lalaki. Ikinadina nila si Roger, at ginagamit ni Fion ang kakayahan ng kanyang brush para bunutin ang brush ni Roger. Binibigyang daan siya ng kanyang brush na makakuha ng mga sagot mula sa brush ni Roger dahil tumanggi si Roger na magsalita. Gustong malaman ni Fion kung kanino siya nagtatrabaho, ngunit sinabi lang ni Roger na hindi nila maisip ang kapangyarihan ng kanyang amo, at naglabas siya ng dugo. Si Roger ay nasawi, kaya sinubukan ni Yin na panatilihin siyang buhay, ngunit nabigo ang kanyang kakayahan sa ilang kadahilanan. Ipinaliwanag ni Mr. Glasses na ang kakayahan ni Yin ay maaari lamang ibalik ang oras mula sa ilang sandali, kaya kung ano man ang tumapos kay Roger ay dapat na mula pa noong nakaraan. Hinala ni Fion, na na-trigger ang anumang tumapos kay Roger nang magsalita si Roger tungkol sa lihim na utak na pinagtatrabahuhan niya. Ang sinumang lumikha nito ay dapat na napakalakas, kaya ang kakayahan ni Yin ay walang pagkakataon na tulungan si Roger pagkatapos. Nagpapasalamat si Shio kay Lo sa pagligtas sa kanya sa burial, ngunit pinasasalamatan lang niya ang pupil brush sa paggawa nito. Nagpapasalamat si Fion kay Lo sa pagtulong sa kanila na mahanap ang taksil, at ibinunyag na gustong makipagkita sa kanila ng clan master. Ang lalaki ay ang Panginoon ng pamilya Z, kaya napagtanto ni Lo na ang lalaking humahabol sa kanya noon ay tiyak na isang peke. Ang pangalan ng clan master ay Cedric, at nag-aalok siyang tulungan si Lo sa anumang kailangan niya bilang gantimpala sa kanyang tulong. Gusto lang malaman ni Lo kung paano paghiwalayin ang kanyang brush spirit, ngunit walang ideya si Cedric kung paano ito gagawin. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa isang lugar na tinatawag na Naneri, ngunit nagbabala na mag-ingat sa brush tribe. Sila ay mga masasamang eskriba na nag-aral ng brush puppeteer refining, at bumuo ng sining ng pag-refine ng buhay sa mga spirit brush na kilala bilang brush tribe. Ang mga spirit brush tribe ay lalamunan ang mga kaluluwa ng tao, at aariin ang kanilang mga katawan. Nagiging puppet sila na sumusunod lang sa utos ng caster. Ang mga eskriba na ito ay masasama at tiyak na magiging interesado sa dalawang brush ni Lo. Parehong hindi maalis ng pamilya Z at ng pamilyang Yong ang lahat ng mga brush spirit tribe na ito, kahit na sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Sa ibang lugar, si Wei ay humingi ng tawad kay Rona, ngunit siya ay nabalisa. Ipinaliwanag ng mapagmanipulang matandang ito na wala na siyang gaanong oras, at nag-aalala lang sa kung ano ang gagawin ni Rona kapag siya ay nasawi. Gusto lang niyang manatili sa piling niya, at nangako ang matanda na hinding-hindi siya tatapusin, anuman ang mangyari. Ang tanging hinihiling niya ay mabuhay siya kahit na siya ay pumanaw na. Bumalik sa pamilya Z, ang mga lalaki ay iniimbitahan na manatili sa loob ng ilang araw. Ito ay tulad ng langit para sa kanila, habang sila ay nag-e-enjoy ng kaunting golf at masaganang pagkain. Sa kalaunan ay napagtanto ng mga lalaki na sila ay nagsisikap ng husto upang sila ay manatili doon, at nagsimulang magtaka kung sila ay nasa ilalim ng ilang uri ng pag-aresto sa bahay. Sa sandaling iyon, pinadalhan ni Bokal si Lo ng mensahe na nagpapaliwanag na mayroon siyang ilang impormasyon tungkol sa Naneri, at mayroon siyang magandang balita tungkol sa paghahati ng mga spirit brush. Gayunpaman, mas mahalaga, sinabi niya na ang Z family ay masasamang tao, at ang mga lalaki ay kailangang tumakas sa lalong madaling panahon. Sinubukan ni Lo na mag-isip ng paraan para makatakas, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Shio upang tulungan siya.
Simple lang ang mga kondisyon, tutulungan niya silang makatakas kung tutulungan nila siyang makaganti sa iba pang mga taksil na tumulong na tapusin ang pinuno. Nang gabing iyon, tumakas sila ngunit natagpuan ng isang kakaibang lalaki. Sinusubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit nagulat ang mga lalaki nang pinadaan lang sila ng lalaki. Castor pala ang pangalan ng lalaking ito, at kahit papaano ay nadedale parent sila pabalik sa loob ng gate tuwing aalis sila. Si Castor ang bagong hepe, ngunit natukoy ni Yin na kailangan lang nilang talunin siya. Nagkukunwaring takot si Castor pero pinapahiya lang si Yin kapag nag-teleport siya. Napansin ni Lo na tumapak si Castor sa lupa bago ay activate ang kanyang kakayahan, at nakaisip siya ng hula. Dapat ay inililipat ni Castor ang mga tao sa pabalik na direksyon sa paligid ng kanyang paa. Kailangan lang niyang makapaglipat ng isang tao sa isang pagkakataon gayunpaman, kaya naman hinihintay niya ang mga ito na makalampas sa gate. Sinabi sa kanila ni Castor na tama sila, ngunit ipinahayag na wala silang pagkakataong makatakas. Ang grupo ay nag-iisip ng isang plano at tumungo sa lahat ng iba't ibang direksyon. Kumpiyansa na ibinunyag ni Castor na maaari rin siyang lumipat sa iba't ibang direksyon, ngunit napagtanto niyang nawalan siya ng track kay Yin. Pinatumba ni Yin si Castor, at itinuro na hindi siya napansin ni Castor dahil nakatayo lang siya. Sa daan patungo sa Naneri, nakatanggap ng tawag si Lo mula sa isang ospital tungkol sa matinding pinsala ni Bokol. Dadalhin lang sila ng driver sa Naneri, kaya nagpa siya si Lo na mag-isa siyang mag-check kay Bokol pagkatapos. Lumapit sina Yin at Shio sa Naneri, ngunit naamoy nila ang dugo at nalaman na may nangyaring pagpaslang doon. Bumalik sa ospital, umupo si Lo hanggang sa magkamalay si Bokol. Ikinwento ng monghe kung paano siya nagsimulang tumingin sa yung mansion pagkatapos nilang maghiwalay. Nalaman niyang sinuhulan ng kanyang tiyuhin na si Lance ang mga elder ng angkan ng ilang tindahan sa estate upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ito sa pamumuno ng yumaong pinuno. Kahit matanda na ang pinuno, makapangyarihan pa rin siya. Walang brush host sa iyong clan ang maaaring madaig ang kanyang brush spirit, at maaalis ito sa isang iglap. Pagkaraan ng araw ay lihim na sinundan ng isang miyembro ng clan na umalis sa mansion para sa negosyo, at natagpuan siyang nakikipagpulong sa isang miyembro ng Z-clan ng pribado. Narinig ni Bokol na pinag-uusapan nila kung paano makakuha ng brush spirits ng Z Collection para sa isang taong tinutukoy nila bilang master. Kinukumpirma nito na mayroong masamang ikatlong partido na nagkaisen ng mga taksil mula sa mga pamilyang Z at Yong. Ibinunyag ni Bokol na nahuli sila sa kanyang investigasyon noong hinihintay niya sila sa Yanggo. Napansin ng monghe na pinupuntirya ng taksil ng angkan ng Z ang Naneri ng lupa, kaya sumunod siya at tinambangan. Napatayo si Lo dahil nasa Naneri sina Yin at Shio. Sinusuri ng dalawa ang mga walang malay na ahente upang malaman na lahat sila ay tinapos na. Medyo nalilito si Shio dahil ipinadala ang mga miyembrong ito para tapusin ang mga taksil. Gayunpaman, ang operasyon ay naka-schedule para sa susunod na araw. Hinala ni Ying na ayaw ni Fion na masangkot siya, kaya binigyan niya siya ng maling impormasyon. Hindi inaasahan ng matanda ang pagiging matigas ang ulo niya na dumating ng maaga. Habang nagmamadali silang pumunta sa Lukhin Naneri para alamin ang kalagayan ng sitwasyon, ipinagtapat ni Bokol na ang kanilang mga kalaban ay may nakakatakot na kapangyarihan, kaya maswerte siyang nakaligtas sa pananambang. Si Lo ay mabilis na sinubukang tawagan si Yin upang bigyan sila ng babala tungkol sa panganib na kanilang kinakaharap, ngunit ang lalaki ay hindi sumasagot, kaya nagpa siya siyang sumugod doon upang bigyan sila ng babala. Sa lahat ng oras, ang dalawa ay dumating sa templo upang makita sina Fion at kanyang subordinate na nakaharap sa mga assailant. Nagmamadaling umatake si Mr. Glasses ngunit itinaboy siya ng kalaban. Pinigilan si Shio nang sinubukan niyang tumalon para tumulong. Gusto niyang mas maunawaan ang sitwasyon, kaya kinilala ni Shio ang ibang lalaki bilang si Amid at lahat ng traidor ng angkan ng Z ay nakikipag-ugnayan sa kanya. Isang malakas na brush puppet ang dumating sa eksena, na nagpahinto sa pagtatangka ni Shio na makisali. Sumigaw ang halimaw bago inatake si Fion, ngunit pinaandar ng matanda ang kanyang brush at madali siyang natamba. Nagulat si Yin na ang Tonian brush ng matanda ay may ganoong offensive power. Ginamit ng matanda ang pagkakataong ito para malaman na ang lalaki ang kumokontrol sa halimaw at umaatake sa kanya, ngunit humarang ang nilalang bago siya makarating sa controller nito. Ginagamit ng lalaki ang kanyang kapangyarihan para dagdagan ang bangis ng kanyang papel, ngunit itinumba pa rin ito ng matanda.
Sumama si Amid sa laban sa pamamagitan ng pagtambang sa matanda, at pagkahawa sa kanya ng kapangyarihan ng Ghost Brush. Sumingit si Shio habang naghahanda siya sa huling atake, at mabilis na naglunsad ng pag-atake ang dalawa upang iligtas ang matanda. Matagumpay sila, ngunit nataman si Yin ng halimaw ng pagalingin na niya ang matanda. Parehong nakita ni Shio at Yin ang kanilang mga sarili sa likurang bahagi at umatras sa gilid ng matanda. Dumating silo sa tamang oras at tinawag ang ilang espiritong sundalo upang palayasin sila, at umatake ang mga halimaw. Isang malakas na pakikipagkamay ang ibinigay niya kay Yin, habang muling nagsasama-sama ang magkakaibigan. May nilagay silo sa kamay ni Yin bago niya harapin si Amid. Habang naghahanda sila sa pag-atake, ginagamit ni Amid ang kanyang mga kapangyarihan para patumbahin sina Shio, Yin, at Faiyan, na nawalan ng malay. Ang pag-ataking ito ay sumisipsip ng enerhiya ng mga tao, kaya nagbanta siyang kukunin ang puwersa ng buhay ng tatlo kung hindi isusuko ni Lo ang kanyang mga brushes. Alam na niya na dumating si Lo para ihiwalay ang sarili sa mga brush. Walang ibang pagpipilian ang binata kundi ang tanggapin ito. Ipinaalam sa kanya ni Amid na siya ay dating residente ng Lukhan na Neri na nag-practice ng calligraphy. Napakaraming brush ang nazayang niya kaya nakilala ito bilang brush burial, ngunit nawasak ito sa isang digmaan. Pinapapunta si Lo sa Who Fantasy na dimensyon, at sinabing tinataka ng calligrapher ang brush burial sa pamamagitan ng pagtawag ng 4 na dragon, naging bato na sila at simula noon ay binabantayan na nila ang lugar. Dapat niyang buksan ito sa pamamagitan ng paggamit ng pupil markang brush upang markahan ito ay magbibigay sa kanya ng access sa Who Fantasy. Binuksan ni Lo ang gate at pumasok, at namangha siya sa ganda ng lugar. Samantala, sa labas, isiniwalat ni Amid na nilayon nilang gamitin si Lo bilang pain para sa mga tagapag-alaga ng dragon. Pagkatapos niyang isakripisyo, papasok sila at kukunin ang Who Brush. Hindi nila napansin na kumikinang ang kamay ni Yin habang pinag-uusapan nila ang kanilang balak. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Lo ay nagulat sa dragon, ngunit hindi nila siya tinapos dahil nasa kanya ang Green Lotus Remnant na nagpapakita sa kanyang harapan, na nagpapakita na siya ay kaibigan ni Chang'an, kaya naman pinahinto ng dragon ang kanilang pag-atake. Inaanyayahan siya ng calligrapher sa loob para makipag-usap at binigyan siya ng inumin na nagpapagaling sa kanyang sugat. Habang nag-uusap sila, humiling si Lo ng Who's Brush para matalo niya ang mga kaaway na naghihintay sa labas. Ipinaalam sa kanya ng calligrapher na ayaw niyang gawing isang brush, kaya sa halip ay gumawa siya ng Who Fantasy sa halip. Sa pansamantalang iyon, nagkamalay si Yin dahil binigyan siya ni Lo ng charm mula sa monghe na nag-alis ng impeksyon. Pinagaling niya sina Shio at Faiyan, na nagpapahintulot sa kanila na simulan ang kanilang counterattack. Habang naglalaban sila, ginagamit ni Amid ang kanyang sarili bilang isang human shield para pigilan ang matanda na magkaroon ng malaking pinsala. Bumalik sa dimensyon ng pantasya, ipinakita kay Lo ang laban na nangyayari sa labas at ipinaalam sa kanya na magagamit niya ang pagkakataong ito para alisin ang mga brush na naninirahan sa loob niya, or makuha ang kapangyarihang kailangan para talunin ang mga kalaban sa labas. Pinili niya ang huli at nagulat si Amid sa kanyang bagong nahanap na kapangyarihan. Mabilis niyang natalo ang mga ito, at hiniling kay Amid na sabihin sa kanya kung sino ang kanyang amo. Tinawag niya ang pangalang Anjong bago siya tapusin ng kanyang amo, at mabilis na nagdahilan ang isang lalaki na umalis. Naalala ni Lo ang kanyang guro na si Mr. John na binanggit ang parehong pangalan noong nakaraan. Sumikat ang araw sa kanyang mukha habang iniisip ang susunod na gagawin.